habang nagbibilang ako ng pera dito sa 7-Eleven. Hala, may pumasok na 21,500 sa wallet ko. Ang laki. Ako nga pala si Pachi. Estudyante sa umaga, foodpanda sa gabi. Kwento ko na ba? Sige na nga, kwento ko na. So ayun na nga dahil nga nagpaparamdam na naman ang ating mga bayarin. Ay nako, sana all nagpaparamdam. Tamo yung laman ng wallet ko, barya na lang. Ay minabuti ko muna magtrabaho at baka ay hindi ako makasama sa graduation nito. Wala na kasi talaga akong mahugutan ng pambayad ng graduation fee ko. At nagkautang na rin ako pambayad ng tuition. Kaya minabuti ko muna magbiyahe. Ngayong week na lang kasi ang deadline ng bayarin sa graduation fee. Kaya naman kahit 3 kang araw ay sasagupain niya ni Pachi. May pambayad lang. Ngayong araw nga pala ay may rehearsal kami sa school sa graduation. After nga nun ay diretso practice na. Dahil nga no choice ako ay hindi ako pumunta. Wala naman kasi mangyayari sa akin kung magpa-practice ako. Wala naman ako may babayad sa graduation fee ko. Nahihiya na rin ako lumapit sa iba kasi baon na ako niyan. Hindi ko na nga alam kung may susurvive ko pa to. Kasi nagsabay-sabay kasi yung bayaring ko. Siguro sa ibang araw na lang ako magpa-practice sa graduation namin. Kapag nakahanap na ako ng pambayad. Ako nga yung taong trabaho ng trabaho pero walang ipon. Hindi ko ba alam, lakas-lakas ko kumita pero wala akong ipon. Iba kasi naipon ko, A-loan. Dahil nga madami tayong pinoproblema sa buhay. Eh hinahayaan ko na lang yung problema na mamroblema sa akin. Kasi naman may stress ako kakaisip na iyak lang ako. So ngayon na nga ay pangatlong pick up ko na ata to. Dito nga pala ako nag-pick up sa may Jollibee Pimentel ng diet namin. Pagka-pick up ko nga ng order, sinecure ko na yung mga pagkain. Nilagay ko na sa box ko. Ang deliver nga pala nito ay dito sa may bandang San Isidro. Dito sa may tapat ng parkingan ng Canoreco. Ang schedule ko nga pala ngayon sa pagpupudpanda ko ay umaga hanggang gabi. Medyo hitik ang schedule natin yan. Dahil may hinahabol tayong deadline. Sana uli hinahabol. Ako kasi kadalasang humahabol sa akin, puro bayarin. Pati yung aso sa street, sumama na din. So ayun na nga, pagka-deliver ko ay pinasukan na naman agad ako dito. Ang pick up ko nga pala ay dito sa Jollibee Bayan diet namin. Pagkadating ko sa Jollibee Bayan, ay kinuha ko na ngayong order ng customer dito. Bali, ang order niya lang ay 1 piece chicken with drinks. Ang customer nga na pagdideliveran ko nito, ay sa tapat lang talaga. Kabilang kalsada lang talaga siya. Kung lalakarin ay kaya mo talagang lakarin. Ganun na talaga kayayaman ng mga tao dito. Kahit walking distance lang ay papadeliver pa. Which is pabor naman sa amin. Dahil nga nararamdaman ko naman magtutulak ako, ay minabuti ko magpagas muna. Nakakadala kasi talaga tuntulakin, sobrang gibat. After ko nga magpagas ay pinasukan naman ako dito sa McDo. Ang kikitain ko nga pagka-deliver ko nito ay 29 pesos lang. Malapit lang kasi, pumapabor sa aming mga rider kapag malalayo. Yung rate kasi ni Panda sa per deliver namin ay nakadepende kung gaano kalayo. Kaya kapag mas malayo, mas maganda. Mas malaki yung bayad sa amin. Pero kapag malapit, mababa lang yung rate na kikitain namin. Pero okay lang yun kasi naiipon naman. Kaya kapag nakarami ka, mas maganda. So ayun na nga, bumalik na ako dito sa 7-Eleven. Dito nga ako nag-remit kaninang umaga. Pagka-remit ko ay napansin ko nga may pumasok na ganong kalaking pera sa akin. Nasa 21,500 plus ang pumasok sa wallet ko sa Panda. Pero ang niremit ko lang na pera ay 2,495. Nagtataka pa nga si ate dito paano daw nangyari yun. Kaya pinadouble check ko sa kanila yung resibo. At baka kasi kapag hindi ko binalik tong pera ay makasuhan ako. Baka PDL yan. Sabi ni kuya yung mga ganitong insidente ay nakukonsider na modus. Madalas na daw sa kanila nangyayari tong ganito. Yung magre-remit sila na maliit na halaga. Tapos papasok sa kanila yung malaking halaga. Syempre hindi ko naman yung pera kaya ibabalik ko. Willing naman talaga ako ibalik kahit marami akong bayarin. Hanggang dito na lang muna. Salamat!